Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Patuloy ang masaganang pagdaloy ng luha ni Kay habang tinitingnan niya sa side mirror ang mansyon ng kanyang lolo. Nasa kotse na siya ng mga sandaling iyon matapos mag-walk out sa study room. Hindi pa man natatapos basahin na Attorney Frank Santillan ang last will and testament ni Don Felipe Juan de Henares, ang bilyonaryo niyang abuelo. All her life she had conformed to his wishes. Lahat ng desisyon niya, hinahayaan niyang panghimasukan nito. Ang eskwelahang papasukan niya, ang kursong kukunin niya, ang mga tipo ng lalaking manliligaw sa kanya. Kailangang aprobado nito. At nagising na lamang siya isang umaga na hindi na siya ang may kontrol sa buhay niya. Still, she didn't mind. Nakikita niya namang napapabuti siya kahit minamanipula na nito maging ang personal niyang buhay. At hindi niya akalaing hanggang sa huling sandali ay may iniwan pa rin itong kautosang kailangan niyang sundin. Kung hindi ay malaki ang mawawala sa kanya. Wala siyang pakailam sa yaman, ang isla lamang ang mahalaga sa kanya. How I hate you, old man. Usal niya habang tinutuyo ang basa niyang mukha. Nasasabi niya lamang iyon dahil talagang sukdulan na ang ginawa nito. But deep within her, she loved him. Yes, despite of everything. Ang abuelo na ang naging tanging pamilya niya mula nang siya ay maulila. 10 taong gulang pa lamang siya nang mamatay sa plane crash ang mama niya, ang nag-iisang anak nito. Ang kanyang ama ay hindi pa niya nakikilala. Ayon sa Don ay patay na raw ito. She grew up being with his princess. He had given her everything, even unwanted luxuries. Hindi rin ito nagkulang ng aruga at pagkalinga sa kanya. Kaya labis ang respeto at pagmamahal niya sa abuelo. Bilang ganti, sinusunod niya lahat ang pinapagawa nito nang walang anumang reklamo. Years passed, she graduated with a degree in hotel and restaurant management. Kursong pinili rin ng kanyang lolo. 1 buwan lamang pagkatapos ng kanyang graduation ay may trabaho nang naghihintay sa kanya sa isang kilalang hotel sa Macau. Ngunit hindi niya tinanggap ang alok dahil nais niyang dito sa Pilipinas gamitin ang kanyang nalalaman at ayaw niya ring iwanan ng matanda. Punong-puno siya ng kumpiyansa sa sarili na mag-apply siya sa isang kilalang hotel at restaurant sa bansa. Gusto niyang patunayan sa sarili na magagawa niyang umangat sa sarili niyang kakayahan, hindi dahil apo siya ng isang bilyonaryo, kaya hindi niya piniling pumasok sa kumpanya nito. Pero sunod-sunod na rejections ang natanggap niya. Lahat ng hotels at restaurant na sinubukan niyang pasukin ay hindi siya tinatanggap. Halos pare-pareho lamang ang dahilan ng mga ito. May natanggap ng iba. Hindi siya naniniwala dahil confident siya sa kanyang credentials. May kutob siyang may taong nasa likod ng lahat. Hindi nga siya nagkamali. Ang impluwensya ng lolo niya ang dahilan. Matapos malaman ang lahat ay umiiyak niyang kinausap ng masinsinan ang abuelo. Doon niya nalaman na ang nais pala nito ay hasain siya bilang kapalit nito sa hinaharap. Hindi niya pinangarap maging business magnate. Simpleng buhay lamang ang nais niya, yung walang masyadong pressure at sakit ng ulo. Pero si Don Felipe Juan pa rin ang nasunod. Nang sumunod na mga buwan ay nakita na lamang niya ang sarili na nag-aaral sa isang culinary school sa Europe. At pagbalik niya ng Pilipinas ay isa na siyang ganap na chef. Ang abuelo naman naging final instructor niya. Actual lessons tungkol sa imperyo nito na nahahati sa real estate at food investment. Ang DJ Foods, isang kilalang restaurant sa Pilipinas na may franchise sa iba't ibang bansa sa Asia, Europa at South America. At ang DJ States na nasa likod ng nangungunang residential subdivisions at condominium properties sa bansa.
Pagkalipas ng 2 taon, marahil sa tingin ni Don Felipe ay handa na siya sa lahat, kaya nagawa na nito ang silent exit na madalas nitong sabihin sa kanya noon. Ayon dito, kapag dumating na ang oras na iiwan siya nito sa mundo, gagawin nito iyon ng tahimik. Nangyari nga ang sinabi nito nang matagpuan niya itong wala ng buhay sa silid nito isang umaga. Noong una, inakala niyang natutulog lamang ito. But when she touched him, there was no sign of life. Inatake ito sa puso habang natutulog. Humagulho na lamang siya at mahigpit nitong niyapos. 4 days later, dumating sa mansyon ang trusted lawyer nito upang basahin sa kanya ang last will and testament na kanyang abuelo. Sa umpisa pa lamang ng basahan ay kinakabahan na siya. Inaasahan niya na kahit wala na ang abuelo ay may iniwan pa rin itong instructions na kailangan niya sundin. Nakahinga siya ng maluwag nang halos patapos na nitong basahin ng will ay wala naman siyang narinig na hindi ka nais-nais. Half of the Daenerys wealth was hers legally. Bilang mana niya sa yumaon niyang ina at ang kalahati na pag-aari ng abuelo ay iniiwan din nito sa pangalan niya liban sa ilang porsyento na para sa pinagkakatiwalaan nitong manggagawa at sa paborito nitong mga charity institutions. So, that was all, Tito. Aniya sa kausap na para na rin niyang ama. Binata pa lamang ito ay abogado na ng lolo niya. Diamond K. Mababa nitong usal sa buo niyang pangalan. Correction, K. Tito. Hindi niya gustong tinatawag siyang Diamond dahil pakaramdam niya bato siya at hindi tao. Hindi pa tapos. There's an attached addendum. Then what? Bulalas niya at napatayo mula sa silya. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa abogado. Kumabog ng husto ang dibdib niya. May kutob siyang hindi niya magugustuhan ang mga susunod niyang maririnig. You mean, there's an attached stipulation? Gusto niyang manghina. Yes, half of the entire Daenerys wealth is legally yours. Hindi iyon maaaring galawin ni Don Felipe. Pero ang kalahati, iha, ay maaaring mawala sa iyo kung hindi mo susundin ang nilalaman ng no! Makakabuting pakinggan mo ang babasahin ko, Kay. Wala siyang nagawa kundi pakinggan ng abogado, pero mas masama pa kaysa inaasahan niya ang nakapaloob sa stipulation. Kailangan niya magpakasal sa loob ng 1 buwan o mawawala sa kanya ang kalahati ng kabuuan ng kanyang mana. Not the Diamond Island. Nanlulumong usal niya at nanghihinang napahawak sa mesa. Kasama sa mga properties na mawawala sa kanya, ang binanggit niyang isla na matatagpuan sa Mindoro. No! Nagsimula ng pumatak ang luha niya. She could afford to lose all her inheritance but not the island. That place held so much happy memories. Doon niya halos ginugol ang kabataan niya kasama ang kanyang ina at abuelo. Binili iyon ni Don Felipe sa mismong araw na isilang siya. At ang islang iyon ang saksi sa mga paglalaro nilang mag-ina, sa pamamangka at pamimingwit nila doon, sa paggawa niya ng mga kastilyong buhangin. No, Tito! Nagsunod-sunod na ang patak ng luha niya. Hindi maaaring mawala sa akin ang islang sa akin mismo pinangalan ni Mama. Akin ang islang yun and no NGO can claim it. She cried. Iyon ang nakapaloob sa stipulation sakaling hindi niya nagawa ang nais ng lolo. At ang iba pang natitirang ari-arian ay may kanya-kanyang magmamana kapag hindi niya nagawa ang kondisyong na nasa testamento. Kung ganoon, kailangan mong gawin ang nakapaloob sa how I hate this damn manipulation. Alam ni Don Felipe na hindi niya hayaang mawala ang isla, kaya marahil iyon ang ginamit nito para mapasunod siya sa nais nitong mangyari. Ipapakasal siya sa isang estranghero na kahit anino ay hindi pa niya nakikita. Kay iha, hindi na niya naiintindihan pa ang mga sumunod nitong binasa. Maging nabanggitin nito ang pangalan ng estranghero na kailangan niyang pakasalan ay bahagya na lamang niyang narinig. Hindi na nag-sink in sa kanya. Umiiyak na tumakbo siya palabas ng study upang iwan ng abogado at lahat ng kalokohang narinig niya. Kung sana nga isang kalokohan lamang ang lahat. Kay,
Magkahalong ekspresyon ng pagtataka at pag-alala ang mababasa sa mukha ni Warren nang makita siya. Dahil wala na siyang alam na pupuntahan at wala naman siyang nobyo sa kasalukuyan, nagtungo siya sa bahay nito. Tulad niya, chef din ito at nagkakilala sila sa Europe. Pinuntahan niya ang lalaki para may makausap. Pakiramdam niya kasi ay sasabog na ang utak niya dahil sa nalaman mula kay Atty. Santillan. Gulong-gulo siya. Hindi niya gustong magpakasal sa kung sino mang Pilato na iyon, pero hindi rin niya nais na mawala ang isla. May kasama ka ba? Tanong niya. Babae ang tinutukoy niya. Wala akong kasama. Tuloy ka. Ano nangyari sa'yo? I'm in a damn trouble. I guess so. Parang 1 linggo kang umiyak na walang tigil ah. Hinila na siya nito papasok sa bakuran. Na sumunod na mga sandali ay natagpuan niya ang sariling naglalahad na sa loobin nito. Nananatiling nakikinig lamang si Warren, hindi ito nagsalita ng kahit na ano. Anong plano mo? Anito pagkalipas ng mahabang katahimikan matapos ng paglalahad niya. Kaya nga ikaw naisip kong puntahan eh. Ikaw ang pinaka-sensible sa mga kaibigan ko. Any advice? Napabuntong hininga ito. Given the Daenerys wealth, magagawa mong bumili kahit 100 isla kay. Anito at umabi sa kanya sa malambot na sofa. Hinagod-hagod nito ang likod niya. Samantalang kung magpapakasal ka sa lalaking ni dulo ng buhok ay hindi mo pa nakikita. Nakataya ang panghabang buhay mong kaligayahan. Yeah, at ayon sa stipulation, no annulment to follow. At kailangan rin namin magsama sa iisang bubong sa loob ng 4 na taon. When I turn 30, saka pa lamang ako maaari mag-file ng annulment. Talagang gusto ni Lolo ang lalaking yun. Who is he anyway? Anak raw ng best friend niya. Best friend na minsang nagligtas ng buhay niya nung kabataan nila at noong nasa gera sila. Former US soldier si Lolo. Minsan na niyang naikwento sa akin nung bata pa ako. After the war, nagpasya silang umuwi ng Pilipinas. Ang negosyo na ng kanya-kanyang pamilya ang hinarap nila hanggang makamit nila ang yaman at impluwensyang hangad nilang pareho. Napagkasundoan raw nila noong mga binata pa sila na para hindi maputol ang kanilang ugnayan, ay ipapakasal nila ang kanilang anak sa hinaharap. Ayon kay Lolo noon, rebelde at spoiled raw si Mama. Hindi niya alam na may boyfriend pala ito. And soon, she carried me in her womb. Kaya hindi natuloy ang matandang kasunduan sa first generation? Yeah, I guess. Pero wala nang nabanggit pa si Lolo tungkol doon. Akala ko hindi naaabot pa sa akin ng kasunduang sinasabi niya. God, magpapakasal ako sa isang lalaking ni hindi ko kilala. Warren, this is pure insanity. At namamasa ang mga matang tumawa siya ng mapakla. But that stranger cost half of Grandpa's empire. Tumulong muli ang luha niya. At kasama na roon ang Diamond Island na alam kong alam ni Lolo na hindi ko hayaang mapunta sa iba. Nakakaunawang kinabig siya ni Warren nang lalo siyang umiyak. You still have weeks to think, right? Yeah, I'll suggest 2 things. Magagawa mo bang iwan ang mga negosyo ng lolo mo? Alam ni Tito Frank ang dapat gawin habang wala ako. Good. Give yourself 2 weeks to forget all this. Unwind. Go somewhere else. To places you've never been before. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Be free. Then after 2 weeks, bumalik ka at harapin ang lahat ng ito. Talk to Atty. Santillan. Tell him to check the man. Pagbalik mo, basahin mo investigator's report tungkol sa kanya. Then meet him. Kilalanin mo ang lalaking yun. Kung sakasakaling magpapakasal ka dahil hindi mo kayang mawala ang kalahati ng mana mo, or mas tamang sabihin ng isla lang, marry him. Tutal naman, nagawa mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa loob ng 2 linggong ibibigay mo sa sarili mo. Napatitig siya sa kaibigan at napaisip. Then slowly, a smile appeared on her lips. Niyapos niya ito. Paano na lang kung wala ka? He pinched her nose. Hindi ako mawawala sa'yo, kaya paano mong malalaman? At hinigpitan nito ang yapos sa kanya.
ang uri ng yakap ng isang kuya sa nakababata nitong kapatid. Bakit ba hindi na lang naging ikaw ang apo ng best friend ni Lolo? Ang lakas na naging pagtawa nito.